Good morning mga Lods. Ngayon ay tatapik natin patungkol sa mga kids o vagina kung female ba o male. Kasi ano yan, dito napapasok yung patalasan ng mata minsan mga Lods. Kasi merong mahirap puriin kung babae ba o lalaki ang ating alaga mga Lods. Let it, bang, bang. Good morning mga Lods. Magandang araw sa lahat ng ating mga kaibon mga Lods. Ngayon mga Lods, ito rin to sa akin sa messenger sila pumupunta. Ano nga daw ba ang pinagkaiba ng ng hen or cock? Lalo na nagtanong sa akin UV rin siya mga Lods. Gusto niyang malaman siyempre pag UV laging excited dyan sa alaga tinatanong niya mga Lods kung ano yung nag-send siya ng picture sa akin, tapos pinaano niya kung hen ba yon o cock. Ang edad lang ng ibon 2 months. Yan mga Lods. Ngayon ito mga idol, ganito po yan ito ayon sa aking ayon sa aking karanasan. Depende yan sa mutation. Kasi may mga mutation, kahit ako mismo, minsan nahihirapan. So, kailangan mo magantay ng panahon o matalas ang iyong mata, mga Lods. Ito, umpisahan na natin, mga idol. Sa normal parakeets, walang masyadong hiwaga dyan. Diba? Kahit sa opaline, walang masyadong hiwaga. Kasi, yung normal parakeets mga Lods, lang naman yan yung cock sa umpisa pink yung cock tandaan nyo, pink. Ito pagsasabayin ko na sa normal parakeet at saka sa opaline. Unang nila, although lahat naman lahat, kaya lang magkakatalo yan pag umiidad na, di ba mga Lods? Ito, sa dalawa muna tayo, sa opaline at saka sa normal normal kits. Pagkapanganak niyan mga Lods, pare-parehas pink yan. Lang siya, mahirap i-identify kumbaga kung alin yung babae o lalaki. Pero kung veterano ka na sa pag-iibon, alam mo na yan. Ngayon ganito sa mga bago, para hindi ka masyadong hirap, sa within 2 months o 3, totally makikilala mo na yan yung normal at saka yung opa na kung cock ba siya o hen. Isa 2 months siya pink, parehas pink yan. Tapos pag magti 3 months na, may pagkakaiba na yan mga Lods. Yung sa cock nagiging parang purple siya, purple, pero parang yung paikot niya parang puti rin. Yun yung ang sakap. Sa hen naman, di ba pink siya, tapos puti rin yung yung sa may palibot ng butas ng ilong. Di ba may pagkakahawig. Kaya lang yung sa hen mga Lods, hindi siya ganun ka-dark. Maring mag-dark pink siya o parang tititigan mo parang purple din parang nagba-violet kumbaga, pero hindi ganun ka-dark mga Lods. At saka sa hen, pumuputi ng todo yun sa may butas ng ilong habang nagkakaedad. So hanggang 3 months puti na yun, tapos may tititigan mong mabuti, parang may brown na light na, tapos parang pink pa rin na parang nag-dark lang konti, na parang may purple, pero halos yun pa rin na nag-dark lang konti. Samantalang yung cock naman, ito sa cock, habang tumatanda, nagda-dark yan hanggang sa mag-mature siya, maging na siya, blue, nagiging dark blue na siya. So yan ang pagkakaiba na sa cock. Pag nag-dark, dark blue na siya, di ba Pag nagkaedad na. Sa hen naman, habang nagmamature siya,
nababago yun, pumuputi, tapos unti-unti nagiging brown. So umpisa light brown yan. So within 5 months, alam mo na, sa 5 months, talagang hindi ka na maliligaw. Magiging brown, maaaring light pa lang sa hen, tapos sa cock magiging blue, maaaring light pa lang pero alam mo na, within 5 months. So sa 2 months, yun nga, gaya na sinabi ko, may pagkakahawig yan. Yun nga lang, habang tumatanda, nagdadark yan. Yung isa papunta sa brown, yung isa papunta sa blue. So, yun yung pagkakaiba ng hen na cock at saka ng female. Female at saka male. So ito yon, ito naman yung minsan naman may may pagkakaiba rin kahit sabihin mo ito sa opaline to, nakita ko sa mga alaga ko. Yung normal yon, yung opa, yung sa cock. Totally yan, magbublo yan. Kahit anong gawin mo, blue siya. Kaya lang, ito minsan ang pagkakamali ng iba. Kahit ako nung una. Kaya ito, nadidiscover ito. Yung yung opa na hen, minsan, ang kulay ng sirin yan, pag nagmamature siya, may pagka-pink na puti, tapos may pagka-violet, purple, kumbaga. Kaya kung titingnan mo, akala mo kaksya, pero hindi. Yun, mga lods, hen yun. Tapos malaki pa. Sa akin, malaki kasi budget kit siya. Malaki. So, kaya ko lang naman na-discover yun kasi nga, umitlog, mga lods. Pero nung una, akala ko, kaksya kasi nung una, laki niya. Yan yung ron. Kaya ito pa isang sekreto, mga lods. Pagdating sa parakeets, hindi tinitingnan kung malaki o maliit. Yan, mga lods. Minsan malaki yung hen. Tapos yung cock maliit. Kaya ang talagang batayan dyan kung hen yan or cock, female o male yan, sa ilong, mga lods, yung sirin niya. So ganun yan, mga lods. Kaya siguro ulit-ulitin nyo na lang itong video na to para mag-gets nyo, no? Sa opa yon, yung huli kong sinabi, sa opa line na hen yon. Minsan kala mo kala mo cock talaga. Pero kung itatapat mo dun siya sa cock, may pagkakaiba, nahalata mo yun. So ngayon, dadako na tayo sa ibang mutation. Totally ibang mutation, ganun din eh. May same sila. Ang talagang mahirap lang namang kapain yung Lutino, mga lods. Although natapik ko na to, di ba? Yung Lutino kasi, merong Lutino na sa umpisa siya, magbublo siya eh. Yung kaka, sa kak muna tayo. Yung Lutino na kak, sa umpisa, nagbublo siya pag nag-matured. Kasi ito, mga lods, yung Lutino na bata, 2 months, mahirap i-distinguish yun kung babae ba o lalaki. So kailangan magantay ka ng at least mga 4 months yan. Sa 4 months nga, minsan pag mahina mata mo, mahirapan ka pa rin eh. Masang palatandaan yan, minsan kasi pag sobrang kondisyon na lang, tsaka lang nagbublo yan. Pero minsan forever siyang pink, mga lods. Iba-iba yan. Forever siya ako. Medyo amin ako, mga lods. Medyo hirap ako. Na minsan nagkakamali pa nga ako eh. Medyo hirap akong Pati yung na rin, yung Crimino. Halos magkaparehas yan. Tsaka yung yung White Lutino. Yan yung tatlo na yun ang mahirap i-distinguish yung Although minsan naman, naman sila na meron naman pagkakataon na yung hen, talagang pag edad niya, una sa pink siya muna pag bata, tapos pumuputi, tapos nagdadark papunta sa brown. Minsan gano'n, nagiging normal. Ganon din naman sa cock. Minsan, umpisa sa pink, tapos magiging parang purple, tapos magiging blue. Yan yung sa cock.
Pero minsan mga lods, kadalasan, kahit nag-blue na siya, may time na hindi na siya mag-blue. Ay, tama, hindi na siya mag-blue. Nagiging pink na siya. Ano siya, medyo may kahirapan siya. Kailangan talasan mo na yung mata mo. Yung pagkakaiba lang yan, titigan mong mabuti. Yung ano dyan, yung hen, pag tinitigan mo mabuti, puti yung palibot ng sa ilong niya, tapos may brown. May spot na brown, kahit konti lang. Pero minsan brown siya talaga. So, yun. Kaya yung nagtatanong sa akin, within 2 months, sabi niya, kasi parang mga bio yung kanya mga violet na, light violet sila eh. Tapos parang graying yung yung mga pakpak nila. Yung nagtatanong sa akin, ano yun mga lods? Nag-aalaga ka. Huwag kang mainip kasi lalo na yung pinakita mo, minsan mahirap i-distinguish yun. Yung isa, hindi ko ma-trace kung ano ba yun. Dilute ba siya o ano eh. Minsan mahirap siyang i-distinguish. So, di ba, kagaya ng lagi kong sinasabi, huwag kayong mainip sa pag-aalaga ng ibon, lalo na kung UV ka. Lalo na yan, determine ka ng ina-identify mo kung ano yung kakohen. Lalo na kung nabili mong ibon, may nag-mute na, sabihin, may halo-halo ng mutation yung nandyan, di natin alam eh. Kaya minsan nagbugas siya. Ang hirap niyang dilute. Sa dilute din, mga lods, may pagkaano rin yan. Minsan mahirap din i-distinguish yan kung ano ba, hen o cock. So, ang sikreto lang dyan, antayin mo mag-matured, mga lods. Sa ayaw at sa gusto mo, di ba, magkakapatid yan. Alam mo kung sino yung magkakapatid, Siguro pinakapayo ko sa mga UV, kung maluwag rin lang yung nyo, lagyan yung marka yung mga magkakapatid. Kay hen yan, kay kak, lagyan yung, kung may pambili ka rin lang ng tag, yung singsingan mo yun, ito magkakapatid to, gano'n. So mag-aantay ka ngayon ng o kaya kung maluwag, hiwalay mo ng kulungan. Para parang hiwa-hiwalay, magkakapatid ito. Para maiwasan yung, kung ayaw mo mag-make yung magkakapatid. Hiwa-hiwalay mo. Ito, lahi na ito magkapatid. Kahit palagay mo na nagbuga uli yung nanay nun, yung hen. Tapos hihalo mo doon. Kasi ako pag medyo kaya na, nahalo ko na. Sinasanay kong isama sila sa matured eh. Yung mga kapatid din nila. O di alam mo na magkakapatid dyan. Tapos pagugulangin mo, dun. Pero ganito. Halimbawa ito, suspecha mo. Markahan mo halimbawa, green yung tag. Bahala ka na kung ano yung gagawin mong marka. Kasi ikaw ang gagawa ng niya, na diskarte mo mga lods eh. Tatakan mo. Ito parang hinala ko rito, kak. Ito tingin ko, markahan mo. Kasi kung noong araw, ginagawa ko pulang singsing, green na singsing, minsan orange na singsing, ganun. Pero madang huli, di na ako nagsingsing, mga lods, kasi dami na eh. Saka kabisado na natin, mga idol. So, ganun gawin mo. Hindi, at least, pag nag-butcher dyan, tama yung mo, kak nga yan, o kaya hen nga yan. Hindi at least, tama ako ron, diba? Ganun ang masasabi mo, tama ako. So pag nagbuga uli, tingin ko ito, to? Ikaw mismo mga lods ikaw mismo yung didiscover. Di ba? Ikaw ang didiscover sa alaga mo. Kung kak ba yan, hen. Ngayon pag nasanay ka na, di yun, makakabisado mo na. Tapos yun, kagaya yun, medyo mahirap-hirap nga yun minsan yung sa opaline na halo-halo siya mga lods. Yun lang ang palatandaan na hen siya. May dark siya na purple, tapos parang may puti, parang may brown. Halo-halo siya. Yun, yun, hen yun. Pag matured niya, hen yun. Pero pag bata pa, hindi mo, mahirap mong malaman nyo kung babae ba, lalaki. Kasi pag bata pa yun, akala mo kak siya. Pero hindi. Yun, female. O hen. Ganun lang mga lods ang
may bibigay kong tip sa inyo. Huwag kayong magmadali kasi pag marami na rin yan, pag matagal ka nang mag-iipon, madidiscover mo rin yan. Huwag kang mainip na kung lalaki ba yan o babae. Kasi ako nga, nung una, nagkamali ako. Kala ko puro hen. Yung mga alaga ko, konti lang yung cut. Kasi ang konfirmado ko lang yung kulay blue. Pero anong tumaga? Nakita ko, sabi ko, kala ko puro hen, di ba, no? Mas konti lang yung nakikita ko, parang bata pa. May palatandaan ng sila na cut. Noong tumanda sila, ang dami palang ang daming cut. Minsan, mabagal lang mag-blue, mga lods. Pero minsan naman, talagang hindi siya mag-blue. Pink, tapos magda-dark pink lang, ganon. Pero lalaki yun, mga lods. Kakute. Tapos ganon din sa babae. Akala mo minsan lalaki, pero pag edad niya, babae pala. Ganun lang, mga lods. May takdang panahon dyan. Minsan nga, 3 buwan, hindi mo pa ma-distinguish yan eh. Pag medyo hindi mo alam. Lalo na pag pataas na yung rotation mo. Pero pag tagal-tagal, makakabisado mo yan, mga idol. Ako, minsan, dahil marami na akong ibon, bata pa, hindi ko na tinitingnan kung babae lalaki yan eh. Kumbaga, hindi na ako nagmamadali, mga lods eh. Ang ko lang doon, bahala ka kung babae lalaki, kulong muna kita dyan, sasama ko dyan. Tapos pag yung takdang panahon, makikita mo na, yung lalaki. Minsan hinihiwalay ko pag may pupunta rito. Gusto kong ganito, sabi niya, hinihiwalay ko na yon. Minsan bultuhan. Pero pag bata pa talaga, lalo na sa pet shop, sinasabi pares-pares, hindi sure ball yun. Pag edad nun, minsan lamang yung hen, minsan lamang yung mga kak. Mahirap i-distinguish pa lang pag yung kabababa pa lang. Kasi ganyan ang labanan, mga lods eh. Pagbentahan ng pet shop, pag bata pa, takbo ka agad dun. Gagawin mo agad pera. Yun. Kahit yung mismo bibili, hindi niya ma-distinguish minsan yun na kung babae, lalaki, kasi mga bata pa nga. Ngayon, siya na magpapagulang nun. Doon mo na makikita. At saka yung minsan, yung pares-pares sa pet shop, hindi rin nasusunod yun eh. Although, yun ang rules. Kasi pag bibili, siyempre, kahit ikaw gusto mo, pares. Kaya lang, minsan, ayaw naman nung bibili ng pares. Kaya ko, gusto ko, nung bumibili ako, dahil tingin ko sa mga alaga ko, puro hen. Puro kakang hinahanap ko. Puro female ang target ko. Kaya hindi rin nasusunod yun yung Kaya minsan, natitira sa bilian, puro lalaki, minsan puro babae, gano'n. Pero nauubos yun kasi kagaya ko, may nahanap ko nung araw, female, malay mo, may naghahanap naman, male. Ganun lang, mga lods. Daanan ko lang yan. So, yun mga lods, yung mga nagtatanong. Tapos, may nagtanong pa kung ilang buwan. Totally, ilang beses ko na sinagot. Yun, kung ako sa inyo, mga lods, huwag ka mainip, lang. Siguro, kung talaga sobrang inip mo na, 5 months, yan, to 6 months. Kaya lang, yung 5 months, magsisira pa ng itlog yung mga lods. Kailangan maagap ka. Kaya maganda talaga the best. Lalo na kung konti lang yung alaga mo. Ako, dati, yung nung konti pa lang yung ko, siguro 5 pares yata dati, yung una. Totally 10 months, mga lods. O 1 taon. Nung naman namisaan, walang sayang. Kasi sa ganung edad, mahusay na yan. Sa 5 months, wala pa yan. Sisirain lang itlog niya. Ngayon, kung makachamba ka ba, fertile, sinilip mo, fertile. Ang pinaka-the best nun, kung kagaya yung minsan ako nagsasalang, mga lods. Hindi naman ako, kasi, yun nga, bahagi na eksperimento ko. Nagsasalang akong bata, pero may naka-ready ako na kung sakali, na hindi marunong to, meron sasado na mga magagaling na breeder. Ganun lang, mga lods. Ngayon, ikaw ba, magsalang ka ng bata, wala ka namang sasaluhan pag hindi marunong yan. Tas yung mga inakay mo, sayang ang panahon. At ang napansin ko pa dyan, pag bata mo sinalang yan, mga lods, ang tagal bago
bago umitlog uli, bago magano, napakatagal mga lods. Kaya mukha ko sa inyo, ang isa lang nyo, yung tamang edad, maaaring 6 to 7 months. Kasi 5 months, nagtatapon pa yan. Wala pa yan, nagsasayang pa yan. 6 to 7 months, ngayon, pinaka the best. Tanungin mo sa mga mag-ibon, 10 buwan o 8 months, pinakabata yan. Yan yung pinaka the best na talagang ano na, kumbaga mahusay na talaga siyang mag-alaga ng inakay niya, mga lods. Yan lang mga lods, ano lang, hindi ko lang hindi matiis na sagutin dito. Totally, sinagot ko na yun sa ano, kaya lang hindi kumpleto kasi baka mamaya magtaka yung ano, bakit ito ganyan pero kak, ba't ito ganyan, sabi ni Idol hen naman. Kaya tinapik ko to uli mga lods. Totally, ulit-ulit na tong na-topic Inano ko lang para sa mga bagong nanonood, kaya may ibon siya o wala, at least pag nag-alaga siya, alam na niya ang gagawin. Yun naman ang purpose natin dito. Kasi mga lods, sa totoo, kahit sabihin mo yung tinatopic natin, tapos yung video natin, ganyan lang. Gusto ko yung sinasabi natin, kahit pa paano may matutunan. Di baling minsan may nauulit tayo, pero upgraded naman kahit pa paano mga lods. Kasi sa katotohanan kung pag-aaralan natin yung mga kits na yan, siguro wala pa sa alikabok yung naikwento ko sa inyo. Kasi yan mga lods gusto ko sanang itapik yun yung history ng parakeet, kung saan nag-umpisang mga bansa yan, kung saan mga bansa. Kaya lang ang hirap mga lods, siya, masusunog yung kilay ko, baka mawala na yung kilay ko mga lods, kasi mabigat-bigat yun. Kaya ang ginagawa ko, hagip-hagip lang. Pero tingnan din natin pagdating ng panahon mga lods. Kasi ngayon busy tayo mga lods, kaya yan, mga bandang mga ilang araw na mabibisi na naman ako mga lods. Kaya muna, yung mga mabababaw muna yung itatapik natin, kagaya nitong tinapik natin ngayon mga lods. Pero kayo mga lods, mag-comment kayo, yung may tanong kayo, di tanong nyo, mapa dyan sa comment section o punta kayo sa messenger, iipunin ko yun. Natapik na to, tatabi ko lang, tapos merong yun, pagsasama-samahin ko mga lods. Ganun lang yan. Kaya totally ngayon, ang tinapik natin yung female ba o male, tapos yung kung ilang buwan o na pwedeng i-breed, yun lang muna. Although, lagi ko sasabihin mga lods, natapik na natin to. Nasagasaan na natin to. Pero sa mga bago kasi, hindi pa nila narinig to, kaya para sa kanila to. Pwede na rin sa mga bago, ang mga lumang nanonood dito mga lods. Okay mga lods, maraming salamat. Sana yung mga UB dyan, may natutunan kayo kahit konti mga lods. Okay, salamat sa panonood. Bye-bye.